Kumusta mga kababayan? Gusto mo bang matutong mag-bonsai? Napadpad ako ngayon sa isang lugar na hindi ko sa inyo sasabihin. Ayan no. Alam niyo ba kung ano ang opposite ng kaluluwa? Eh di kalulunok. Tumigil ako sa lugar na to at nagtingin-tingin dito sa mga kapaligiran kasi nakita ko may malaking baliti doon sa may harapan eh. At alam nyo ba, sa lugar na to, maraming red baliti. Papakita ko sa inyo. Ito, oh. Ayan yung isa. Ayan, no. Nakikita nyo, nasa pader. No? Tingnan yan. Malago yan. Kasi meron diyang malaking puno ng baliti. Ayan. Diyan. Oh. Dito pa. Ayan, no. Tingnan nyo. Ito, oh. Ayan oh, nasa pader na. Yung pader, winawasak niya. Maganda sana yan, no? No? Ang ganda ng base. Di ba? At meron pa dyan na iba, oh. Di ba? At dito, ayan yung sinasabi ko sa inyo. Na red balite. Ayan. Ay ngayon, rekta na tayo. Hindi na tayo magpapatagal-tagal. Kukuha na tayo agad ng sanga ng red balite. Ito, dito, oh. Yan. Para makita nyo na pwede rin yung sanga buhayin, no? Ito. Ayan, no? Nakikita nyo ba yan? Tapos dito, ayan, no? Ang kukunin nga pala nating sanga ay yung nakausli o nakapaturo doon sa papunta sa kalsada na pinuputol din dahil sasagabal din sa highway. Itong parte na to, ito, yan, pwede yan. No? Dito pwede dito putulin, tapos puputulin to dito, tapos puputulin to dito, tapos puputulin to dito. Alam niyo ba kapag red balite, kahit mas malaki pa sa sanga na to na kinukuha ko kahit kasing laki na ng katawan natin, nabubuhay. Kahit sanga lang, basta may projection, pwedeng kunin. Ayan, nakuha na natin. Eto, oh. Ayan. Tanim natin. Ngayon, back to basic ulit tayo. Wala namang ipinag-iba ang pagtatanim nung puno talaga na kinuha mo at yung sasanga. Pagkatapos na mabrush natin to at malinisan, pupunasan natin, tutuyuin natin. No? Bagamat ang aim natin sa una nito ay syempre buhayin lang ito. Pero ipapakita ko sa inyo kung anong mga pwedeng initial bonsai style nito. Yan, dyan. Magpapasanga dyan. Nakahigang ganyan, no? Pero yun naman ay perspective view lang. Siyempre, hindi natin kakalimutan na linisin yung mga pinagputulan. Magkaroon lang ng clean cut doon. Para siyempre, smooth kapag nilalagyan natin ng cut paste. Bonsai cut paste nga pala ang tawag dyan sa mga nagtatanong. Susubukan ko na magkaroon ng link dito sa video na to para doon sa mga interesado, pwede nyong pindutin at pwede nyong ma-check at pwede kayong bumili. Ngayon naman, makikita nyo dyan sa video, itatanim na natin. Yung medium, pwede kayong gumamit ng pure na river sand o kaya yung katulad ng lagi ko sinasabi na mixture na lupa at saka ipa. Kunyari, 70% na lupa, 30% na ipa, mas maganda sana yun. E di nilubog nyo na, no? At nasiksik nyo na yan. Doon na tayo ngayon sa drainage. Tingnan natin kung maayos ang drainage. Ipapakita ko sa inyo ng walang cut, dapat ganyan umaagos ang tubig. Tingnan ninyo mabuti. Pagka ganyan ang pagkakatanim ninyo at ganyan ang mangyayari sa tubig, pagka ibinubuhos nyo o dinidilig nyo doon sa medium, goods yun. Tingnan nyo, hintayin nyo lang yan at huwag kayong mainip kasi makikita nyo ng actual kung paano nakikiraan lang yung tubig doon sa medium. Yung agos niyan dapat tuloy-tuloy lang yung flow. Yung yan, ganyan. Nakikita nyo yan, natutuyo. Dapat ganyan ang medium nyo. Pag nag-i-stack ang tubig, kailangan yung baguhin ang mixture. At syempre sa mga finale, ayan, sasakluban na natin to. Pwedeng ganitong pagsasaklob, yung pinaka full ICU ang tawag dyan. At pagkatapos, mga after 2 weeks, pwede nyong i-check kung nabuhay na o may mga shoots na yan. 3 to 4 weeks, magkakaroon na sigurado yan ng shoots, no? At kung 5 weeks, wala pa, hintayin nyo. Minsan, mabagal talaga. Basta hindi nagiging brown yung pinaka-bark. Kapag sinugatan nyo, goods yun.